Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalama at ngayon ilalahad kong aking plan para sa daily devotion na pinamagatang anong ibig sabihin ng namatay na tayo kay Kristo. So ang ating concept is dying with Christ, no? Na sinasabi is this concept describes the believer's break from their old life of sin through through unions with Christ by faith. So ang ating scripture is Romans chapter 6 verse 6 to 8 na sinasabi, "For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Now if we died with Christ, we believe that we will also live with them." So bilang katuruan, or number 1 is dying with Christ means dying to the old self. So ang pagiging kasama ni Kristo sa kanyang kamatayan ay nangungahulugan ng pagtalikod sa dating pagkatao, no? So dying with Christ means dying to the old self. Number 2, dying with Christ means crucifying our sins. So ang ating lumang pagkatao kasama ang ating kasalanan ay ipinako na ng ating Panginoong Hesukristo upang hindi na tayo alipinin nito, no? So dying with Christ means crucifying our sins. And last is dying with Christ means daily surrender. So ang pagsunod kay Jesus Christ ay hindi isang beses lang na decision, no, kundi araw-araw na pagsuko ng ating kalooban sa Kanya, araw-araw na pagsisisi, araw-araw na pagpasalamat. So dying with Christ means daily surrender. I-surrender natin lahat kay Jesus Christ. No, kung ano man yung mga isipin natin o alalahanan sa buhay, si Jesus Christ ay nandyan at nakikinig. So sinasabi dito sa devotion na ang pakikiisa kay Jesus Christ sa kanyang kamatayan ay nangungahulugan ng pagtalikod sa lumang pagkatao, pagpapako sa krus ng ating kasalanan at araw-araw na pagsuko sa Kanya. Tayo ay tinawag na mamuhay hindi para sa ating sarili kundi para kay Jesus Christ upang Siya ay maghari sa ating buhay. So, ayun lamang ang Wednesday devotion. Naway matunan kayo. May share sa iba, share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. So, ang ating naturuan ngayon is number 1, surrender your life to Jesus. So, ibigay kay Kristo ang ating buong buhay at pagkatao, no? I-surrender natin lahat kay Kristo. So, surrender your life to Jesus. Number 2, crucify the desires of the flesh. So, labanan at itakwil o layuan natin yung mga makasalanan ng pagnanasa at pag-uugali. Yung mga makamundong bagay, mga makamundong gawain. So, crucify the desires of the flesh. And last is die and live for Christ. So, mamatay sa sarili upang mamuhay tayo para kay Kristo. Napakaganda. So, die and live for Christ.